8 paraan upang yumaman kahit mababa ang sweldo. Mga leksyon mula kay Robert Kiyosaki. Magsisimula ako sa pagbanggit ng isang bagay na marahil ay matapang para sa iyo. At ayos lang kung ito ay makapagpapagulo sa iyong isip sa loob ng ilang segundo. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng salapi. Ang kahirapan ay kawalan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi paghihintay lamang na may mangyari. Ang pananampalataya ay ang pagpapagana sa himala. Ako si Robert Kiyosaki, at pagkatapos ng maraming dekada ng pag-aaral tungkol sa pera, kayamanan, pamumuhunan, at kaisipan ng tao, may natuklasan akong nakakagulat. Tama ang Biblia bago pa man nagkaroon ng anumang aklat tungkol sa pananalapi. Bago ko pa man naunawaan ang tungkol sa mga ari-arian, assets, utang, debts, pasibong kita, passive income. Kinailangan kong matutunan ang tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagpapahayag sa pamamagitan ng bibig kung ano ang itinanim ng Diyos sa puso. At ngayon, ang agham ay nagsisimula na sa wakas na patunayan ang itinuro na ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas. Ang iyong ipinapahayag ang nagtatakda ng iyong buhay. Ang iyong pinaniniwalaan ang humuhubog sa iyong katotohanan. At ang iyong kinatatakutan ay iyong naakit. Ngunit ngayon, nais kong ipakita sa iyo ang formula ng kayamanan. At ito ay hindi nagsisimula sa pitaka. Nagsisimula ito sa isip. Nagsisimula ito sa pananampalataya. Nagsisimula ito sa salita. Diretso ako, ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay may bigat at hindi lamang ito metapora. Kapag sinabi ko ito, nagsasalita ako ng may otoridad bilang isang taong naging kailaliman ng kawalan at narinig ang sarili niyang tinig na naging hangganan ng kanyang buhay. Ikaw ay nagsasalita, at ang iyong utak, ang iyong mga gawi, at maging ang mga tao sa paligid mo ay nagsisimulang bumuo ng katotohanan na umaayon sa mga salitang iyon. Ilang beses mo nang narinig ang isang tao, o ang sarili mong tinig, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi ako kailanman nagtatagumpay, ang pera ay hindi dumadating sa mga taong tulad ko, o hindi ako ipinanganak para dito. Ang mga pariralang ito ay hindi lamang basta parirala, sila ay mga binhi. At ang salita na nagdadala ng buhay sa banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang buhay at ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Natutunan ko ito sa praktikal na paraan at pagkatapos ay kinumpirma sa mga inilalarawan ng pag-aaral sa pag-ugali at neuroscience. Ang pagpapahayag ng isang bagay ay nagpapatibay ng mga neural patterns, nagbabago ng mga inaasahan, at nagdidirekta ng mga pagpili. Kaya tinatanong kita, ano ang iyong itinatanim sa pamamagitan ng iyong dila? Anong deklarasyon ang iyong inuulit kapag tumitingin ka sa salamin? Hindi ito usapin ng mahika, ito ay usapin ng inilalapat na espiritual at mental na estratehiya. Unang praktikal na hakbang, palitan ang iyong bokabularyo sa pananalapi. Palitan ang mababalang ang kinikita ko, ng pinamamahalaan ko ng may karunungan ang natatanggap ko, ulitin ito ng malakas, isulat sa iyong kwaderno, ipahayag sa umaga. Kasabay nito, huwag mong ipagkamali ang pananampalataya sa ilusyon. Ang pagpapahayag ay hindi pumapalit sa pagkilos, ngunit binabago nito ang direksyon ng iyong pagkilos. Noong sinabi ko sa sarili ko, sa isa sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay, Panginoon, ako ay maglalakad, hindi iyon nagpabagsak ng pera mula sa langit, ngunit binago nito ang aking focus. At sa focus na iyon ay nagsimula akong makakita ng mga oportunidad na dati kong hindi pinapansin. Ang personal na karanasang ito, na naikwento ko na sa ibang mga pagkakataon, ay hindi isang instant na himala, ito ay ang pag-reset ng aking pag-ugali. At ito ang gusto kong maunawaan mo, ang salita ay lumilikha ng isang panloob na estado na nagbubunga ng mga gawi. Karaniwan, ang nagpapahayag ng pagkatalo ay naghahanap ng mga dahilan, ang nagpapahayag ng tagumpay ay naghahanap ng mga paraan. Ngayon, paano natin gagawing praktikal na gawain ang prinsipyong ito? Magsimula sa 3 simpleng, ngunit mapagpasyang gawain. Una, magdeklara, tuwing umaga sa loob ng 60 segundo, ng isang parirala ng pananampalataya at layunin na may kaugnayan sa iyong pera. Maaaring ito ay, ipinapahayag ko ang probisyon, karunungan, at mga oportunidad, sapagkat ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Sabihin mo nang may pananalig at damhin kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ikalawa, itala, kumuha ng isang kwaderno at isulat, hindi lamang sa isip, bawat beses na nagsasabi ka ng negatibong bagay tungkol sa pera sa buong araw. Ang ehersisyong ito ay nagpipilit ng kamalayan at nagpapakita kung gaano sinasabotahe ng wika ang iyong mga pagkakataon. Ikatlo,
Agad na palitan ang bawat negatibong parirala ng isang maliit na pagkilos. Kung sasabihin mong, hindi ako makapag-ipon, maglagay ng 10 piso, iisa zero, sa isang otomatikong ipunan sa mismong sandali. Ang kombinasyon ng salita $, right arrow $, kamalayan $, right arrow $, pagkilos ang formula. Gusto ko ring mapansin mo ang koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at personal na otoridad. Ang Biblia ay nagtuturo na dapat nating sabihin ang nais nating anihin, hindi ito kayabangan, ito ay otoridad ng isang tinawag. Noong nagpahayag ako ng may pananampalataya, nagbago ang aking tindig sa harap ng mga kasamahan, kasosyo, at maging ng mga bangko. Ang mga tao ay may tendensyang maniwala sa taong nagsasalita ng may pananalig, at ang pananalig ay lumilikha ng mga network. Ang maliit na kontrata na iyong hiniling, ang maliit na pautang na hindi tinanggihan, ang pagkakataon para sa dagdag na trabaho na lumitaw, lahat ng ito ay nagbabago kapag tumigil ka sa pagpapakita ng sarili bilang biktima at nagsimulang magpakita bilang isang pangako. Ngunit mag-ingat, ito ay dapat na sinusuportahan ng disiplinang pinansyal. Kung nangangako ang iyong bibig at nagkakasalungatan ang iyong mga kilos, walang sinuman ang seryosong makikinig at ang self-image ay muling babagsak. Ang pagsupil sa mga takot at ang sining ng pagpapahayag. Ano ang mga takot na madalas dumarating kapag ang usapan ay tungkol sa pagpapahayag ng kasaganaan? Ang una ay ang akusahan ng pagiging mapagmalaki. Ang ikalawa ay ang takot sa nakalantad na pagkabigo. Ang ikatlo ay ang espiritual na pag-aalinlangan, tama ba na humingi ng kasaganaan? Sinasagot ko ito sa kung ano ang itinuturo ng kasulatan at sa mga praktikal na halimbawa. Ang humingi ng karunungan at probisyon ay hindi pagiging makasarili, ito ay responsibilidad. Inaanyayahan tayo ng Diyos na paramihin ang mga talento, at ang pagpaparami ay nangangailangan ng paningin at salita. Kaya tanungin mo ang sarili, mas gugustuhin mo bang mabuhay ng maliit dahil sa takot sa paghatol, o maliit dahil sa kawalan ng pananampalataya? Ano ang tunay na pinsala ng pagsasabi ng kinaniniwala ako sa probisyon, at, pagkatapos, gumawa ng mga simpleng desisyon na nagpapatunay sa paniniwalang iyon? Upang lalo pang mapalakas ang transformasyong ito, bibigyan kita ng gabay sa pagpapahayag at pagkilos na. May mga microsteps na gumagana ng ayon sa estatistika para sa karamihan ng mga tao. Gawin ito sa loob ng 21 araw, ipinapakita ng agham ng gawi na ang sinasadyang pag-uulit ay bumubuo ng mga neural pathways. Araw 1 hanggang 7, magtrabaho lamang sa bokabularyo, 60 segundo ng pagpapahayag sa umaga, pagtatala ng mga negatibong parirala sa buong araw. Araw 8 hanggang 14, idagdag ang disiplina, bago ang anumang labis na paggastos, sabihin ng malakas, nagbabayad muna ako sa sarili ko, at ilipat ang itinakdang halaga sa iyong pondo. Araw 15 hanggang 21, ilapat ang paningin ng oportunidad, bawat beses na magpapahayag ka ng ako ay isang pangako ng probisyon. Isulat ang isang ideya para sa dagdag na kita, at magsagawa ng isang maliit na pagkilos na may kaugnayan dito, magpadala ng mensahe na nag-aalok ng serbisyo, magrehistro ng isang produkto online, at b. Sa pagtatapos ng siklong ito, itala ang mga pagbabago, kahit na mukhang minimal, at ikumpara sa panimulang punto. Nais ko ring talakayin ang mga totoong halimbawa na naglalarawan ng koneksyon na ito ng pananampalataya, salita, resulta. Ang mga pampublikong personalidad at mga pinunong Kristiyano na nagtrabaho sa mga prinsipyo ng biblical stewardship at disiplinang pinansyal, tulad ni Dave Ramsey, ay nagpakita sa kanilang paglalakbay na ang pag-aayon ng salita at pagkilos ay maaaring muling itayo ang personal na pananalapi pagkatapos ng mga krisis. Binago niya ang sarili niyang pagkalugi sa praktikal na pagtuturo na tumulong sa libu-libo na makabangon. Sa kabilang banda, may mga pampublikong halimbawa ng mga taong may talento na kinain ng pagmamataas at ng iresponsableng pagsasalita ng walang nararapat na disiplina, mga sikat na nagpakita ng labis na yaman at, dahil sa kawalan ng kontrol, natapos sa mga proseso ng pagkalugi. Ang mga pagkakaiba na ito ay hindi upang hatulan, kundi upang magturo. Ang pagsasalita ng kasaganaan ng walang disiplina ay halaman na walang tubig, ang pagsasalita ng may pananampalataya at pagkilos ay paghahasik na may irigasyon. Hindi ko maaaring kaligtaan ang emosyonal na kadahilanan, noong ako mismo, sa aking kaso, ay nagpahayag ng mga salita ng pananampalataya sa mga gabi ng matinding pagkabalisa. Ang unang reaksyon ay lunas, hindi dahil sa instant na solusyon, kundi dahil ang lunas ay nagbukas ng espasyo para sa pagkamalikhain, creativity. Ang takot, kapag pinangalanan at hinarap ng isang salita ng pananampalataya, ay lumiliit. Gusto kong isipin mo ngayon,
Ikaw ay humaharap sa isang hindi inaasahang bayarin at, sa halip na malanta, sinasabi mong may probisyon at isinasagawa ang isang praktikal na patakaran, magbawas ng isang gastusin, mag-activate ng isang dagdag na kita, gumamit ng 30 piso, as 30 mula sa iyong pondo, at nararamdaman ang kapangyarihan ng isang maliit na tagumpay. Ang emosyon na iyon ng kontrol, ng paggalang sa sarili, ay nagsisimulang magbigay lakas sa iyong pagkakakilanlan, identity. Ito ay mahalaga, ang mga emosyon ang gumagabay sa pag-ugali, at ang pagsasalita ang humuhubog sa emosyon. Sa huli, isang praktikal na babala, huwag mong ipagkamali ang pananampalataya sa pagiging pasibo, passivity. Ang salitang lumilikha ay hindi pasibo, ito ay nangangailangan ng tindig. Magdeklara ng may pananampalataya, ngunit gumawa rin ng checklist ng integridad sa pananalapi, itala ang mga kita at gastos araw-araw sa loob ng 30 araw, maglaan ng isang takdang halaga para sa iyong pundo ng kalayaan, tukuyin ang isang masamang utang at gumawa ng plano ng pagbabayad, at magsimula ng isang maliit na pagkilos ng paglikha ng kita. Bawat pagkilos ay dapat ipahayag at ipagdiwang sa isang deklarasyon ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang gasolina na nagpapanatili sa iyong bibig na nakaayon sa langit at ang iyong mga paa ay matatag sa lupa. Natutunan ko, sa pamamagitan ng karanasan at pag-aaral, na ang kombinasyong ito, salita, disiplina, pagkilos, ang mekanismo na nagpapabago sa iyong ipinapahayag sa konkretong katotohanan. At kung gusto mo, magsimula na ngayon, magsalita ng malakas, itala ang unang hakbang, at tingnan kung paano magsisimulang sumunod ang mundo sa kung ano ang iyong, nang may pananampalataya at trabaho, itinatanim. Ang pagpapanibago ng isip at ang pagkatalo sa takot. Ang pagpapanibago ng isip ay, nang walang pagmamalabis, ang punto kung saan nagbabago ang lahat, sapagkat walang kayamanan sa labas kung saan mayroon pa rin kahirapan sa loob. Kapag sinasabi ng Biblia na magpabago kayo sa pamamagitan ng pagbabagong isip, hindi ito nagsasalita tungkol sa isang bagay na mistiko o abstrakto, nagsasalita ito tungkol sa isang pang-araw-araw, sinasadya, emosyonal, at espiritual na proseso na nagbibigay kahulugan sa kung paano mo tinitingnan ang pera, ang trabaho, at ang sarili mong halaga. At hayaan mong tanungin kita ng tapat, ilang beses ka nang nakaramdam ng pagkatigil sa harap ng isang oportunidad dahil lamang sa naniwala ka na hindi mo ito kaya? Ilang beses mo nang naisip na mamuhunan, magsimula ng bago, o magpalit ng larangan, ngunit sinabi ng iyong isip na hindi ito para sa iyo. Alam kong nangyayari ito dahil nangyayari ito sa halos lahat. Ang pagkabalam na ito ay nagmumula sa tinatawag kong minanang mental cycles. Karamihan sa mga tao ay lumalaki sa pakikinig ng mga parirala tulad ng mahirap ang pera, mahirap ang buhay, ang yumayaman ay sakim, wala tayong swerte. Ang utak ay itinatala ang mga mensaheng ito bilang katotohanan. At ang mas masahol pa ay, kahit hindi nila namamalayan, ang tao ay nagsisimulang mamuhay ayon sa mga ito. Ang mahirap na isip ay hindi ipinanganak na mahirap, ito ay sinanay na matakot. Takot na sumubok. Takot na magkamali. Takot na mawalan. Takot na hatulan. At tulad ng natutunan ko sa salita at sa agham, ang takot ang pinakamalaking kalaban ng kasaganaan. Nagbubukas ng mga pinto ang pananampalataya, nagsasara ang takot. Ipinaliwanag ng neuroscience na 70% ng mga desisyon sa pananalapi ay emosyonal, hindi rasyonal. Nangangahulugan ito na maaari mong pag-aralan, planuhin, at maging pagnasaan ang kasaganaan, ngunit kung ang iyong isip ay nakakulong sa takot, hindi ka lamang kikilos. At kapag hindi ka kumilos, hindi ka aani. Palagi kong gustong itanong, kapag iniisip mo ang pera, ano ang unang emosyon na lumilitaw? Pagkabalisa, kawalan ng kapanatagan, pag-aalinlangan, o pag-asa at paningin? Ang sagot ay nagpapakita ng marami. Ang mahirap na isip ay tumitingin sa isang oportunidad at nakikita ang peligro. Ang nabagong isip ay tumitingin sa parehong oportunidad at nakikita ang posibilidad. Ngunit bago magpatuloy, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaki na nakilala ko maraming taon na ang nakalipas, isang kaso na lubos na nagmarka sa akin, dahil siya ay may talento, may kakayahan, at matalino. Ang pangalan niya ay Daniel. Siya ay may magandang trabaho, magagandang ideya, magandang pinag-aralan. Ngunit mayroon siyang problema, siya ay nabubuhay na. Pinangingibabawan ng takot na mawalan. Siya ang uri ng tao na nagsasabi ng mga parirala tulad ng hindi ako susubok dahil baka ako mabigo, o mas mabuting huwag mamuhunan, baka magkamali.
Tumanggi siya sa hindi kapanipaniwalang mga oportunidad dahil sa takot na ito, mga oportunidad na ako, ikaw, sinuman ngayon ay makikita bilang mga regalo. Makalipas ang ilang taon, nawalan siya ng trabaho, naipon ang mga utang at nakita niyang gumuho ang kanyang buhay hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa kawalan ng tapang. Nagmarka ito sa akin sa isang malalim na paraan. At sinasabi ko ito sa iyo dahil marahil, nang hindi mo namamalayan, ikaw ay nabubuhay sa isang katulad na bagay, hindi ito kakulangan ng talento, ito ay labis na takot. Sinasabi ng Biblia na, ang takot ay nagdudulot ng pagdurusa, at kinukumpirma ito ng agham. Kapag ikaw ay natatakot, ang utak ay nag-activate ng mga mekanismo ng depensa na pumipigil sa iyo na makita ang mga alternatibo. Ibig sabihin, ang takot ay nagpapahirap sa paningin. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagpapanibago ng isip. At ang pagpapanibago ng isip ay hindi nangangahulugang nagpapanggap na ayos ang lahat, nangangahulugan ito ng pagpapalit ng mga maling pattern sa mga tunay na pattern. Pagpapalit ng emosyonal na kasinungalingan sa espiritual na katotohanan. Pagpapalit ng mga limitasyon sa paningin. At paano ito gagawin sa praktikal na paraan? Una, tukuyin ang kaisipan na pumipigil sa iyo na kumilos. Maaaring ito ay hindi ako karapat-dapat, hindi ako nakakaintindi ng pera, hindi ako nararapat yumaman. Maging tapat. Pagkatapos, harapin ang kaisipang ito sa salita. Kaya ko ang lahat sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol at wala akong kukulangin. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa humihingi. Kapag ginawa mo ang paggalaw na ito, mula sa takot patungo sa pananampalataya, nagsisimula mong ireprogram ang iyong isip. Tinatawag itong neuroplasticity ng neuroscience, ang kakayahan ng utak na lumikha ng mga bagong daanan. Tinatawag itong transformasyon ng Biblia. Ngunit hindi ito gagana kung walang praktika. Kaya ilapat ito tulad nito, bawat beses na lumitaw ang takot na gumawa ng bagong bagay sa iyong pera, gumawa ng isang maliit na pagkilos, ngunit gawin. Kung natatakot kang mamuhunan, magsimula sa 10 piso, iisa 0. Kung natatakot kang magbenta ng isang bagay, mag-alok sa isang tao. Kung natatakot kang magpalit ng larangan, mag-aral ng 15 minuto sa isang araw. Ganyan mapapanibago ang isip, pananampalataya sa deklarasyon, pagkilos sa pang-araw-araw na buhay. Ang maliit na pagkilos ang sumisira sa malaking takot. At gusto kong ikwento sa iyo ang isang personal na bagay, dahil ito ay nagmarka sa aking buhay. Nagkaroon ng isang sandali kung saan ako ay nasa harap ng oportunidad na magsulat ng isang proyekto na maaaring magbago ng aking takbo. Ako ay natatakot. Iniisip ko, paano kung ako ay mabibigo? Paano kung walang maniniwala? Paano kung pagtawanan nila ako? Hawak ko ang panulat, ngunit ang aking isip ay nasa sahig. Pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay na nabasa ko sa salita. Isulat mo ang paningin at gawin mong malinaw na mababasa. Ito ay tulad ng isang divine push. Sumulat ako. At noong araw na iyon ay napagtanto ko, ang pagkilos ang nagtatagumpay sa pag-aalinlangan. Ang paningin ang nagtatagumpay sa pag-aatubili. Ang pananampalataya ang nagtatagumpay sa takot. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isa pang retorikal na tanong, marahil ang pinakamahalaga sa paksang ito, kung sinimulan mo 5 taon na ang nakakaraan ang bagay na kinatatakutan mong gawin, nasaan ka na ngayon? Isipin mo iyan. Ang pagninilay na ito, sa sarili nito, ay nagsisimula na sa proseso ng pagpapanibago. Sapagkat ang nabagong isip ay hindi tumitingin sa nakaraan ng may pagkakasala, kundi sa hinaharap ng may layunin. At heto ang isang praktikal na ehersisyo, sa loob ng susunod na 3 araw, bawat beses na makaramdam ka ng takot tungkol sa pera, sabihin, pinapanibago ko ang aking isip. Nagsisimula na ang bago kong kwento. Mukhang simple ito, ngunit hindi. Ito ay malalim, espiritual, at siyentipiko. Kapag sinabi mo iyan, ina-deactivate mo ang lumang pattern, at ina-activate ang bago. Sa pagtatapos ng 3 araw na iyon, gumawa ng isang maliit na desisyon sa pananalapi na iyong ipinagpapaliban, maaaring mag-aral tungkol sa pamumuhunan, magbawas ng gastusin, magsimula ng reserve, mag-alok ng serbisyo, anuman. Ang paggalaw na ito ay magpapatunay sa iyong utak na ikaw ay pumapasok sa isang bagong panahon. Ang pagpapanibago ng isip ang tunay na pagpapalaya. At kapag nagbago ang isip, nagbabago ang pag-ugali. At kapag nagbago ang pag-ugali, nagbabago ang kinabukasan. Ganyan mo winawasak ang mga siklo na nagkulong sa mga pamilya sa loob ng mga henerasyon. Ganyan mo naaabot ang mga antas na dati ay tila hindi maaabot.
At ganyan ka nagsisimulang mamuhay sa buhay ng isang taong nakakaunawa na ang pagyaman ay hindi aksidente, ito ay kahihinatnan. Kung papayagan mo ang salitang ito na pumasok, hindi ka lamang mag-iisip ng iba, ikaw ay magiging iba. Sapagkat ang kayamanan, bago pa man ito maging pitaka, ay kamalayan, consciousness. At kapag binago ng Diyos ang kamalayan, binabago niya ang lahat sa paligid. Ang disiplina ng pag-aayos at ang pagpapahalaga sa bawat sentimo ang pag-aayos ng buhay pananalapi ay hindi lamang isang praktikal na saloobin, ito ay isang espiritual na tindig. Natutunan ko ito noong naunawaan ko na ang pananampalataya ng walang kaayusan ay nagdudulot ng pagkabigo, at kaayusan ng walang pananampalataya ay nagdudulot ng pagkapagod. Ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak kapag ang dalawang bagay na ito ay naglalakbay ng magkasama. Sinasabi ng Biblia na ang mga planong mahusay na binuo ay humahantong sa kasaganaan, at hindi ito tula, poetry, ito ay direktang tagubilin. Hindi pinagpapala ng Diyos ang kaguluhan, pinagpapala niya ang inihahanda mo. At iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagdarasal para sa kasaganaan, ngunit nananatiling nakakulong sa kahirapan, dahil kulang sila ng estruktura upang matanggap ang hinihiling nila. At hayaan mong tanungin kita ng tapat na tapat, alam mo ba eksakto kung magkano ang pumapasok na pera at kung magkano ang lumalabas bawat buwan? Alam mo ba kung aling mga gastusin ang mahalaga at kung alin ang mga emosyonal na pagtakas? Kaya mo bang sabihin ng malinaw kung bakit nawawala ang iyong sweldo bago matapos ang buwan? Karamihan sa mga tao ay hindi alam. At hindi ito isang personal na depekto, ito ay kawalan ng kamalayan. Kapag hindi mo tiningnan ang pera ay tumatakas. Kapag hindi mo kinontrol, may ibang kumokontrol para sa iyo, mga bangko, credit cards, interest, impulses, pagkabalisa. Ang totoo ay mayroong isang paulit-ulit na pattern sa buhay pinansyal ng karamihan sa mga tao. Nagtatrabaho sila ng husto, ngunit nabubuhay ng otomatiko. At ang otomatiko ay kaaway ng kasaganaan. Kaya, ang organisasyon ay hindi isang detalye. Ito ay isang paghihiwalay, watershed. Kapag nagpasya kang ayusin ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, may nagsisimulang magbago sa loob. Para bang sinasabi mo, Panginoon, pinahahalagahan ko ang mayroon ako, at handa akong tumanggap pa. At ang Diyos ay tumutugon sa responsibilidad palagi. Ngunit bago ko ibigay sa iyo ang praktika, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang personal na bagay at totoo na naranasan ko mismo. Sa simula ng aking paglalakbay, nang nagsimula akong kumita ng una kong tunay na pera, ginawa ko mismo ang hindi ko dapat gawin, ginastos ko ang lahat. Naaalala ko ang isang paglalakbay na ganap na hindi kailangan, isang pabigla-biglang pagbili ng mamahaling damit na minsan ko lang ginamit, mga restaurant na madalas kong puntahan upang mapahanga ang iba kaysa sa sariling kasiyahan. Gumagastos ako na parang hindi magtatapos ang pera. Hanggang sa isang araw natapos ito. Ako ay nakaupo ng mag-isa, tinitingnan ang bank statement, at nakaramdam ako ng pinaghalong kahihiyan at panik. Iniisip ko, paano ako naging iresponsable? Paano makapagtitiwala ang Diyos ng higit pa sa isang taong sumisira sa natanggap niya? Mahirap ang gabing iyon. Naaalala kong literal na inilagay ko ang aking mga kamay sa aking mukha at nakaramdam ng isang malaking bigat. Ngunit doon nagsalita sa akin ng Diyos, sa isang paraan na napakalinaw na tila naririnig, binigyan kita ng mga binhi, hindi prutas. Ang prutas ay kinakain. Ang mga binhi ay itinatanim. Ang pariralang iyon ay nagbago ng aking buhay. Mula noon, sinimulan kong tratuhin ang bawat sentimo bilang binhi. At kapag nakikita mo ang pera bilang binhi, tumitigil ka sa pag-aaksaya at nagsisimula sa pagtatanim. Ang organisasyon ay naging, para sa akin, isang espiritual na gawain, halos tulad ng isang tahimik na panalangin na nagsasabing, pinararangalan ko ang mayroon ako. Ngayon, tungkol sa iyo, kung ipapakita ko sa iyo ngayon ang lahat ng iyong ginastos sa huling 30 araw sa isang spreadsheet, magiging maipagmamalaki ka ba o magugulat? Sapagkat karamihan sa mga tao ay nagugulat sa kanilang natuklasan. Ang maliliit na halaga ay nagiging malalaking magnanakaw. Isang subscription na 19 na piso at 70 sentimo, 11.70 dito, isang delivery na 30 piso doon, isang matamis, isang Uber na sana ay naiwasan at sa katapusan ng buwan. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat, napagtanto mo na gumastos ka ng katumbas ng isang oportunidad na sana ay nagbago ng iyong buhay. Ang unang hakbang ng organisasyon ay simple, ganap na kalinawan. Kumuha ng isang kwaderno o iyong notepad at itala ang lahat. Huwag mag-iwan ng anuman.
Hindi ito nakakainip, ito ay nagpapalaya. Walang kalinawan, walang kontrol. Walang kontrol, walang paglago. Walang paglago, walang kasaganaan. Kapag inilagay mo ang lahat sa papel, isang makapangyarihang bagay ang nangyayari, nakikita mo ang mga pattern. At kapag nakikita mo ang mga pattern, maaari mong tanggalin ang hindi kailangan. Kapag tinanggal mo ang hindi kailangan, may natitira. Kapag may natitira, namumuhunan ka. Kapag namumuhunan ka, lumalago ka. Kapag lumalago ka, yumayaman ka. Walang misteryo, may praktika. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang katotohanan na maaaring masakit, ngunit nagpapalaya, hindi ang kung magkano ang kinikita mo, ito ay kung magkano ang iyong itinatago. May mga taong kumikita ng minimum wage na mas nag-ipon kaysa sa kumikita ng 8,000 piso, 8,000. Sapagkat ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa sweldo, nagsisimula ito sa pag-ugali. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng behavioral finance na ang mga taong nagtatala ng mga gastos at lumilikha ng isang simpleng sistema ng kontrol sa pananalapi ay yumayaman ng hanggang 4 na beses na mas mabilis kaysa sa mga hindi nagmomonitor ng anuman. Sinasabi na ito ng Biblia. Kinumpirma lang ng agham. Ngunit dito pumapasok ang isang bagay na walang nagsasabi, ang pag-aayos ng buhay pananalapi ay nagpapagaling din ng mga emosyon. Sapagkat maraming gastusin ang mga pagtatangka upang takpan ang mga kawalan. Ilang beses ka nang gumastos dahil malungkot ka. Ilang beses ka nang bumili ng isang bagay upang makaramdam ng kasiyahan sa loob ng ilang minuto. Ilang beses ka nang nag-order ng pagkain dahil pagod ka, hindi dahil nagugutom ka. Ang organisasyon ay naglalantad ng mga sugat. At ang mga sugat na nailantad ay maaaring gumaling. Nagtatrabaho ang Diyos sa liwanag, hindi sa kalat. At ngayon ay bibigyan kita ng isang praktikal na plano, napakasimple, ngunit lubos na nagpapabago. Sa loob ng 7 araw, itala ang ganap na lahat ng iyong ginagastos. Mula sa 2 piso at 50 sentimo ng bubble gum hanggang sa mas malalaking bayarin. Sa pagtatapos ng linggo, markahan sa pula ang lahat ng hindi mahalaga. Idagdag ang mga pulang ito. Kapag ginawa mo iyan, isang susi ang ikot sa loob mo. At ang susi na iyon ang simula ng kasaganaan. Sapagkat ang organisasyon ay hindi tungkol sa pagputol ng kasiyahan, ito ay tungkol sa pagpapalawak ng kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagkakait, ito ay tungkol sa pagpaparami. At hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa layunin. Kapag inayos mo ang iyong buhay pananalapi, sinasabi mo sa langit, Panginoon, handa ako para sa susunod na antas. At pinararangalan ng Diyos ang nagpaparangal sa natanggap nila. Palagi. Ang aksyon bilang tulay ng pananampalataya at ang paggalaw sa kinabukasan ang aksyon ang punto kung saan ang pananampalataya ay nagiging buhay, kung saan ang paningin ay tumitigil na maging panloob na imahe lamang at nagsisimulang gumalaw sa totoong mundo. Palagi kong sinasabi na ang pananampalataya na walang gawa ay patay, hindi dahil ito ay isang magandang parirala, kundi dahil nakita ko, sa sarili kong paglalakbay at sa paglalakbay ng libu-libong tao, na walang nagbabago hanggang sa baguhin mo ang paraan ng iyong pagkilos. At tila halata ito, ngunit ito mismo ang kung saan natitigil ang karamihan. Ang mga tao ay nagdarasal para sa mga oportunidad, nagnanais ng kasaganaan, nangangarap ng isang mas magandang buhay, ngunit patuloy na inuulit ang parehong pag-ugali na nagpapanatili sa kanila na nakakulong sa parehong mga resulta. Hayaan mong tanungin kita ng isang simpleng bagay, ngunit lubos na nagpapakita. Ano ang konkreto mong ginawa noong nakaraang linggo upang baguhin ang iyong buhay pananalapi? Hindi ang inisip mo, hindi ang pinlano mo, hindi ang ipinangako mo sa sarili mo, kundi ang ginawa mo. Karamihan sa mga tao ay sasagot ng wala o halos wala. At hindi dahil ayaw nilang yumaman, kundi dahil mayroong isang bangin sa pagitan ng layunin at aksyon. At ang bangin na ito ay tinatawag na takot, pagpapaliban, pag-aalinlangan, self-sabotage. Ngunit may isang espiritual at siyentipikong sekreto dito, kapag kumilos ka, kahit na sa maliit na paraan, naiintindihan ng iyong utak na ikaw ay umaako ng kontrol. Ang aksyon ay nagde-deactivate ng takot. Ang aksyon ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa neural. Ang aksyon ay lumilikha ng pagkakakilanlan. At iyon ang dahilan kung bakit palaging tumatawag ang Diyos ng mga taong kumikilos. Si Abraham ay naglalakad, si Moises ay naglalakad, si David ay kumikilos, si Gideon ay kumikilos, si Pablo ay kumikilos. Ang pananampalataya ay paggalaw. Ang pagkatigil ay hindi kailanman naging mayabong na lupain para sa mga himala.
At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na natutunan ko ng maaga, ang mga oportunidad ay hindi lumalabas para sa naghihintay, kundi para sa nagmamartsa. Para bang sinasabi ng Diyos, ipapakita ko sa iyo ang susunod na hakbang kapag binigyan mo ng una. Ngunit gusto ng karamihan na makita ang buong daan bago gumalaw, samantalang ang Diyos ay nagtatrabaho ng eksaktong kabaligtaran. Ang paningin ay dumarating sa paglalakad. At alam ko kung ano marahil ang iniisip mo ngayon, pero paano kung gawin ko at magkamali? Paano kung subukan ko at mabigo? Paano kung mamuhunan ako at mawalan? Ang mga tanong na ito ay karaniwan, lubos na karaniwan, at tinanong ko na ang lahat ng iyan sa sarili ko. Ngunit hayaan mong tanungin kita ng mas malakas na tanong, paano kung hindi ka kailanman gumawa ng anuman? Paano kung ang iyong buhay ay mananatiling eksaktong tulad nito? Paano kung ang susunod na 5 taon ay kopya ng huling 5 taon? Iyon, sa katunayan, ang dapat na pinaka-nakakatakot na tanong. Alam mo kung bakit? Dahil nakita ko itong nangyari. Hindi sa mga malalayong tao, kundi sa mga malalapit na tao, may talento, matatalino, ngunit paralisado. Ang isa sa kanila, na sumubaybay sa bahagi ng aking paglalakbay, ay may napakatalinong mga ideya, ngunit laging sinasabi, isang araw gagawin ko, kapag may pera na ako, kapag maayos na ang lahat. Ang isang araw na yon ay hindi kailanman dumating. Lumipas ang panahon, naghigpit ang buhay, at nang sa wakas ay nagpasya siyang kumilos huli na para sa marami sa mga oportunidad na hinayaan niyang makawala. Ang huli na aksyon ay isa sa pinakamalaking sanhi ng pagsisisi sa pananalapi. Ngunit gusto kong ikwento sa iyo ngayon ang isang bagay na akin, personal, totoo, at dala-dala ko hanggang ngayon bilang paalala ng kahalagahan ng pagkilos kahit walang naniniwala. Noong nagsimula akong magsulat ng Rich Dad Poor Dad, wala akong katiyakan sa anuman. Wala akong garantiya na mailalathala ang aklat. Wala akong impluensyal na kontak. Wala akong katatagan sa pananalapi. Mayroon lamang akong 2 bagay, isang paniniwala sa loob ko at isang blangkong pahina. At kahit pa sumulat ako, araw-araw, kahit pagod, kahit may pag-aalinlangan, kahit natatakot, naaalala ko ang isang partikular na gabi, napakatingkad para sa akin. Ako ay pagod, nabigo, halos sumuko. At isang parirala ang dumating sa aking isip na parang bulong, ang paningin ay pag-aari ng Diyos, ngunit ang pagkilos ay pag-aari mo. Tumama ito sa akin na parang shock. Tumayo ako at sumulat pa ng 3 oras noong gabing iyon. Hindi ito isang magical explosion. Hindi ito isang nakikitang senyales. Ito ay isang hakbang lamang. Isa pa. At isa pa. At sa bilis na yon, linya pagkatapos ng linya, natapos ang aklat. Ang natitira alam mo na. Ngunit palagi kong tinatanong ang sarili ko, paano kung hindi ako sumulat noong gabing iyon? Paano kung sumuko ako sa takot? Ang lahat ng nangyari pagkatapos, epekto, transformasyon, pag-abot, ay hindi kailanman magiging umiiral. Ito ang kapangyarihan ng aksyon. Hindi mahalaga kung maliit ang iyong aksyon ngayon, may kapangyarihan ito. Ang maliit, ngunit pare-pareho, ay laging nagtatagumpay sa malaki at paminsan-minsan. Parang pagtatanim. Hindi ka aani sa parehong araw na nagtanim ka. Ngunit kung hindi ka magtatanim, hindi ka kailanman aani. Ngayon ay gusto kong bigyan ka ng isang bagay na lubos na praktikal, dahil alam kong kailangan mong hindi lamang makinig, kundi ilapat. Ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod, pumili ng isa konkretong aksyon na maglalapit sa iyo sa kasaganaan. Isa lang. Maaari itong maging pagbubukas ng isang hiwalay na account para sa pamumuhunan. Maaari itong maging pag-aaral ng 20 minuto tungkol sa pananalapi. Maaari itong maging pagbebenta ng isang bagay na nakatambay sa bahay. Maaari itong maging pagtawag sa isang tao na nag-aalok ng serbisyo. Maaari itong maging paglikha ng iyong unang digital na produkto. Maaari itong maging simulan ang pag-ipon ng 10 piso. Hindi mahalaga ang laki, mahalaga ang paggalaw. At kapag ginawa mo iyan, sabihin sa sarili mo, ako ay umaalis sa mababaw. Ako ay pumapasok sa bago kong panahon. Sapagkat ang simpleng pagkilos ay nagpapadala sa iyong utak ng mensahe na hindi mo natatanggapin ang pamumuhay sa pilot automatic. Ang aksyon ay pagkakakilanlan. Ang aksyon ay lumilikha ng kinabukasan. Ang aksyon ay umaakit ng oportunidad. Pinararangalan ng Diyos ang paggalaw. Pinararangalan ng buhay ang paggalaw. Pinararangalan ng kasaganaan ang paggalaw.
At kapag pinagsama mo ang pananampalataya, kasama ng paningin, kasama ng disiplina, kasama ng aksyon, isang bagay na pambihira ang nangyayari. Ang mga pinto na sarado ay nagsisimulang magbukas. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. At gusto kong maunawaan mo ito ng malalim, hindi mo kailangang makita ang buong daan. Kailangan mo lamang ibigay ang susunod na hakbang. At ang susunod na hakbang maaari mong gawin ngayon. Ang aksyon ng iyong sa buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang aksyon ng tulay sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan mo nais mapunta. At kapag ibinigay mo ang unang hakbang, palaging inihahayag ng Diyos ang ikalawa. Palagi. At sa gitna ng lahat ng narinig mo ngayon, may isang punto na kailangang matanim sa loob mo. Ang iyong buhay pananalapi ay hindi nagbabago kapag dumating ang pera, nagbabago ito kapag ikaw ang nagbago. Iyan ang itinuro ni Jesus, iyan ang kinukumpirma ng agham, at iyan ang sinubukan ipakita sa iyo ng lahat ng prinsipyo sa video na ito. Ang kapangyarihan ay nasa iyong isip, sa iyong salita, sa iyong disiplina, at sa iyong mga aksyon, sa pagkakasunod-sunod na yan. Kung iingatan mo iyan, ikaw ay taon liwanag na nauuna sa karamihan. At ngayon, kung ang nilalamang ito ay nagsalita sa iyo, kung may gumalaw sa loob mo, inaanyayahan kitang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang susunod na video na lumalabas dito sa screen ay isa pang hakbang sa iyong ebolusyon, isa pang baitang sa hagdan na nagpapaganda sa iyo ng 1% kaysa sa iyo ngayon. Bawat video ay isang ladrilyo, bawat konsepto ay isang piraso, at kapag pinagsama-sama mo ang lahat, bumubuo ka ng isang buhay na nagpaparangal sa layunin na inilagay ng Diyos sa iyo. Salamat sa pagiging kasama ko dito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan at gusto mong gumanti, maaari mong suportahan ang channel sa pamamagitan ng boton na "Salamat", ito ay nagpapalakas ng husto sa aming trabaho. At kung gusto mong maging bahagi ng komunidad, community, tumanggap ng prioridad sa mga nilalaman at maging mas malapit pa sa paglalakbay na ito ng ebolusyon, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel. Hinihintay kita sa totoo lang sa susunod na video. Sama-sama nating akyatin ang susunod na baitang.